Kung maalala nyo, nagpa-interview yung asawa niya. Pilit ako noon. Sabi ko, bakit ito siya nakikialam sa trabaho? Trabaho ko. Vice President Inday Sara Duterte, pinaiyak si Baki. Sinaktan sa ibalik ang tapang at malasakit sa kanyang pinakabagong programa sa SMNI. At Bongbong Marcos at Romualdez, tinuturong masterminds sa impeachment laban po kay Vice President Inday Sara Duterte. Bilang sa impeachment, pati sa paglilima sa kaban ng bayan, mali-malitang pera, mga mastermind din ang mga kwanggol. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Parang awa nyo na yung notification, pindutin nyo talaga yan para ma-notify po kayo sa aming mga bagong mga video. Dahil napapansin po namin wala po kayong mga notification. Okay. At Bisdak Historiador, supportahan po natin pangalawang YouTube channel ko po. Alam niyo po, si Vice President Inday Sara, natutuwa po tayo dahil nagsasalita na, nagpapa-interview na. Kaso nga lang, ang interview ay, siyempre, sa paborito nating istasyon, ang SMNI. Mantakin mo, ginugurgor na ang prangkisa ng SMNI, pero buhay na buhay pa rin po, lumalaban pa rin hanggang 2028 presidential election. Ngayon po, ngayong araw nga po, ang pinakalunsing ng ibalik ang tapang at malasakit. Marami pong isyo tinalakay si Vice President Inday Sara Duterte. Subalit, ito muna yung banata natin, yung dalawang isyo na talagang binanata ni Vice President Inday Sara, si Lisa Baki at Bongbong Marcos, Martin Romualdez na tinuturong mastermind. At ayon po sa Vice Presidente, meron di umanong rungsed itong si Lisa Baki. Alamin po natin kung ano, pero bago riyan, pakinggan po muna natin itong katanungan nila Banat Bay kung si Martin Romualdez ang mastermind ba ng impeachment laban sa kanya, itong si Tambaloslos, dahil lagi pong binabanggit ni Inday Sara itong mga makakaliwang grupo. Narito po, pakinggan natin. Oo. Totoo yan. Kasi makukuha mo yan sa sinabi sa privilege speech ni Senator Francis Escudero na si Martin Romualdez ang mastermind ng lahat. Kung maalala ninyo, noong nakaraang taon, September 29, 2025, nagsalita si Senator Escudero at sinabi niya yon. At tama ka, kasi pagkatapos nung AOM ng COA sa OVP, September 14 yon, nagsalita na si Stella Kimbo. Dito Si nanggagaling yung narrative na inubos ng 11 days. Si Stella Kimbo na yon, hindi na ito kaparte ng Makabayan Bloc. Kaparte na ito ng grupo Ni Martin Romualdez. Ayan na yung let's stick to the plan. Yan na yun. Yung let's stick to the plan, yun yung kulang pa yung kulang pa yung kanilang Script. ebidensya. So ang ginawa nila, tatanungin natin sa budget hearing yung confidential funds. Kasi nasabi naman namin na kung maalala nyo, mag-isa akong pumunta doon. Hindi ko pinasama yung mga tiga Office of the Vice President. Kasi may nagsabi na sa akin galing sa House of Representatives. Sabi niya, mapapahiya yung opisina ninyo. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko sa mga kasamahan ko sa OVP, sabi ko, papahiyain tayo So sabi ko, wag na kayong pumunta. Kasi mga ordinaryong empleyado ito, hindi naman ito mga politiko, wala silang power at all. Tapos aatakihin sila, syempre, ng publiko, di ba? Kahit hindi totoo yung mga akusasyon. So sinasabi ko doon sa budget hearing, wala kaming request ng confidential funds. Pero bakit kayo nagtatanong tungkol sa confidential funds? Dalawang tanong lang doon ang hindi confidential funds. Lahat yon
puro confidential funds, na wala naman sa budget proposal ang confidential funds. So, makikita mo, nagsalita na si Kimbo. Dito nanggaling yung narrative na, inubos ang pera, nilustay ang pera. ng 11 araw, 11 days. So, dyan nagsimula yon. Tapos, sumunod na yung September. Bago muna, iyang si Kimbo, yan yung I think vice chair ng General Appropriation noong umalis si Saldico, si Kimbo yung pumalit. At si Kimbo ngayon pinangalanan din po sa mali-malitang pira at na-deliver po mismo sa bahay ni Kimbo ayon po mismo sa pidabit ng mga retired ex-Marines. Tuloy po, Day. September 25, 2023. Yan na yung sinasabi ko sa inyo. May kinalaman si Martin Romualdez dahil yung Makabayan Block nakipag-meeting sa kanya, sa opisina niya. Tama, nag-viral Nag-meeting din kami, yun. sila naman yung nagsabi publicly. Nag-meeting kami patungkol sa confidential funds. So dun na semento yung partnership kumbaga ni Martin Romualdez at nung Makabayan Block. Na kung makikita ninyo, pagkatapos ng September 25, lumabas October 3, 2023 ang pangalawang AOM ng Commission on Audit. Kasi paniwala ko, yung unang AOM, nakita ng Commission on Audit, wala tayong makukuhang ebidensya dito. Dadagdagan natin yung AOM. Gagawin nating papahirapan natin sila na mag-comply ng documents. Bigay tayo ng isa pang AOM para may makuha tayong Ebidensya. Fishing expedition Pwede nga natin nangyari. explain ko ano yung AOM sa mga hindi okay. nakakaalam po Yes. ng AOM. Opo. Ang AOM ay ito yung Audit Observation Memorandum. Na kung makikita nyo sa Office of the Vice President, lahat ng AOM namin, nasasagot namin. Kaya namin nakukuha yung Unmodified opinion. unmodified opinion. Kasi wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami ng maayos sa Office of the Vice President. So ito yung binibigay nila ng Commission on Audit kapag meron silang mga tanong sa budget ng loob ng isang opisina. Tapos ikaw naman na doon sa OVP, sasagot ka. Ito yon, yung tanong mo, ito yung sagot niyan. Ito yung sagot. Pero makikita nyo dito, nasagot namin lahat. Meron kaming notice of dismissal sa timeline. Makikita nyo rin kung kailan lumabas yung notice of dismissal. So nag-meeting sila, Martin Romualdez, Makabayan. 8 days after, lumabas ang pangalawang AOM. So ngayon, pag tiningnan natin, ang Commission on Audit, kasabwat din ng mga kongresista, kasabwat ni Martin Romualdez, kasi ang Commission on Audit nagpipaid ng audit observation, MIMO. No? Yun yung AOM na sinasabi ni Inday Sara, na ito gamitin ho ninyo. So kasabwat lahat ng ahinsya ng gobyerno para mapabagsak sa Inday Sara. So lahat ng sources ginamit. Tuloy dayo. Noong, syempre alam ko na na impeachment ito. Kasi lahat ng mga tao sa loob ng House of Representatives, naririnig naman nila yung usapan sa loob eh. Bulong-bulungan. Tsaka yung mga tiga Mindanao, nagkukwentuhan yan. So merong isang tiga Mindanao Nagsusumbong. na nirecruit siya. Sabi sa kanya, dito tayo, Martin Romualdez for President. Wow! Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na tiga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan. So doon ko unang na-confirm. Itong ginagawa lahat
makikita mo sa pronouncements ng Makabayan, impeachment. Sa kanila nang galing una yun. Tapos confirm ko sa recruitment nila sa Martin Romualdez for President doon sa Mindanao. Anak ng kagwang, no? Martin Romualdez for President, grabe. Tama talaga yung sinasabi ni Inday Sara na ambisyosong tambaluslos, awards. Ang kapal na mukha mo, Tin. Paano yun? Yung pangarap niya magiging pangulo, wala na, natunaw. Dahil lumabas ngayon yung issue sa flood control, delivery ng malita sa bahay nila ni BBM at ni Tambaluslos. Wala na yan. Matakatakot, no? Martin Romualdez for President. Nagre-recruit pati yung mga kongresista sa Mindanao. Siguro yung malaking busal, no? Para sa akin, yung pinakamalaking busal siguro yung mga kongresista sa Mindanao. Kasi pag sinasabi mong Mindanao, talagang sulit sa mga Duterte yan. Siguro ito yung talagang dinilibera ng mali-malitang pera itong mga kongresista sa Mindanao. Kagaya ni Adjong na grabe makabanat ngayon sa mga Duterte. Kasi siyempre sulit man ang Mindanao sa mga Duterte, pero ito mga kongresista, ang laki ng busal siguro niyan. Tuloy tayo. 2023. Isang taon pa lang after Kasi kung makita nyo sa mga sumusunod na budget, nandun yung AKAP, AIX, Yung nasa PI. tupad na pinamimigay nila sa bagong Pilipinas Caravan nila. Correct. Kasi iniisip siguro nila, yun yung paraan kung ito yung vehicle, kumbaga, sasakyan niya papunta sa presidency. Yung pamimigay ng pera kung saan-saan. Na hanggang ngayon, by the way, walang tumingin kung totoo nga ba yung mga recipients doon sa AIX Yun, at sa tupad pati sa at sa AKAP. AKAP na nilabas na pera ng gobyerno. So parang sinasabi niyo po pala Yung AKAP, nagkaroon pa ng kontrobersya yan. Di ba? 5,000 yung sabi, yung pala, 2,000 lang. No? Yung mga AX tupad, sino yung mga nakapangalan dyan? Maraming nagrereklamo yung bagong Pilipinas, Caravan, na pag sumama ka ang kongresista, meron kang 7 million tupad, 7 million AX, 7 million AKAP. Ayan, pautot ni Bangag at ni Romualdez yan. Ngayon, dapat din i-audit yan. Tingnan din po natin na saan yung pera ng mga yan. Tuloy na yun. yung nauna yung idea na impeachment bago maghanap tayo ng ebidensya. Yes. Parang So gano'n. hindi yung, di ba, pag may kaso ka, titingnan muna kung anong nangyari, tsaka kakasuhan. Ito, nauna yung impeach natin, hanap tayo ngayon ng ebidensya. Fishing Ganun expedition. yung makikita mo sa timeline nila, sa lahat ng mga sinabi nila, makikita mo siya. Nilatag kasi namin lahat eh. Paano ba ito nagsimula? Saan ba ito nagsimula? So, makikita mo doon, lalong-lalo na sa word na still premature. Pero itong People's Initiative na lumutang din PI. kakambal nitong pagbibigay nila ng mga ayuda. Oo. Kasi kung maalala ninyo, nasa kabinete pa ako noon. So, ang gusto talaga nila is Martin Romualdez for President. Para susunod siya kay BBM. Nasa kabinete pa ako noon. So, hindi nila ako maatake ng diretsahan. Ang ginawa nila, nag-People's Initiative sila. Kasi PI. ito daw yung charter change Charter na change. sinasabi. Ang gusto nila doon, baguhin ang botohan ng Senate at ng House para mas madali maka-amenda ng Constitution. Kaso sumabog ito, di ba? Kasi nagalit yung mga tao. Pinapapirma sila, tapos binabayaran yung pirma. Tapos AKAP. minsan naman, pinapapirma sila, tapos sinasabi na, uy, ibibigay sa'yo AX tupad. Wala Tapos naman. hindi binigay sa mga tao. Kaya sumabog yung People's Initiative nila, namatay siya. At meron akong confirmation. Stop muna tayo doon. Yung PI talaga namatay yun dahil nga rin kay Tatay Digong. Naalala po natin, kaya nagkaroon po ng maisog rally dahil doon sa People's Initiative ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez na pinagpapirma na yung mga tao dahil nga magkaroon ng charter change at ang gusto palang mangyari, alam natin, parang gustong gawing Prime Minister itong hindi si Bongbong Marcos, si Bungit.
Si Martin Romualdez, ayan. Gusto niya magiging Kim Jong-un ng Pinas. Ayan, tuloy oh. Na alam ni BBM yung charter change. So kung makikita ninyo, dito sa timeline, nandun na tayo sa AOM, October 3. Noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States para sa APEC. Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, Kasi samahan mo bangga na naman naman. ako kasi may kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya para sa akin. Si Senator Amy, maayos kausap na tao. So, tsaka kapatid niya. So, nandun kami. Day, huwag ka magkumpiyansa kay Mangga. Manggagamit yan, Day, ha? So, ang pinag-uusapan dito sa PI, no? Sa PI na may alam si Bongbong Marcos kasi gustong magiging Prime Minister ni Tambaloslos. So, tuloy natin, Day. Kinonfront ako diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Oh, tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan eh. Tapos sabi niya, oh, that's not true. Ganyan. That's not true, there's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa Nahuli sobrang niya. daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So, nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions eh. Kasi pag binuksan mo yung amendments Bukas ng lahat. Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, ito lang, economic provisions lang. Kasama na dun yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papahabain yung terms ng members of the House of Representatives. So more than 3 years na yung isang termino. So dun yun, na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature. Sa People's Initiative. Doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos. November of 2023 yun. Kung makikita nyo sa pag-alis niya, nandoon ako, bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya binulong sa na akin. naman. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig mag-mumble. Yung ganon, na hindi mo siya maiintindihan. Meron lang siyang clear words, iilan. At yun lang yung ma-pick up mo sa sinabi niya. Yeah, words. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, don't worry, I'll take care of you. So parang nagulat ako. Na parang, nagsinungaling ka kagabi. Na hindi mo alam ang impeachment. Kasi bakit ka naman magsasabi ng I'll take care of you? Diba? Ang tagal namin nagsama sa kampanya. Halos mamatay-matay na kami sa init, sa dehydration, sa pagod. Hindi ba nagsabi yan ng I'll take care of you? Tapos bigla, meron akong kinompronta sa'yo na usapang impeachment sa House of Representatives, ibubulong mo sa akin bago ka umalis, I'll take care of you. Why do you need to take care of me? You know something. Diba? Lumalabas nga, ang utak talaga ng impeachment ay wala ng iba kundi si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Huling-huli naman natin sila sa kanilang mga ginagawa, di ba? Iba yung lumalabas sa bunganga ni Bongbong, pero yung ginagawa ng kanyang mga kalyado, kagaya ni Martin Romualdez, iba. Sabi, di ba, ayaw ng impeachment, eh, wala kaming pakialam, di kami nakikialam. Kasama si Chucky Claire, di kami nakikialam. Pero gustong-gusto talaga nilang ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya nagsama-sama itong mga dilawan, mga pinklawan, no? Kasama si Lisa yan, alam ko kasama si Lisa yan,
sa pagmaniobra ng impeachment eh. Kaso ang problema nga ho, hindi naman uubra. Dahil ang mga tao ngayon nakatitig sa kanila ngayon. Binabalik muli nila yung impeachment. Eh mas nagbumirang pa nga ngayon, ang dapat nga ma-impeach si Bongbong Marcos. Tingnan mo, malapit na magnas ang animal. Oh. May papalabas po akong video, ganyan na talaga ang mukha ni Bungit. Malapit na talaga to sa wish ni Cara David. At saka itong si Lisa, alam natin, malaki po ang papel niya. Baka nga, day, si Lisa talaga ang nagmaniobra kasi nag-unite man ang Dilaw, tsaka Pinklawan, tsaka Loyalista. Dahil nagsilo sa'yo, day. Binubulungan ka kasi, day, eh. Alam mo si BBM, pag bumubulong ka, Inday, kita mo naman sa mga video, parang humahalik talaga, eh. Pag tumingin ka, Inday Sara, akala mo naman, aglagkit, yawards, eh. Tingnan mo ang resulta. Wala na, miyahok na. Pakinggan natin si Inday Sara. Ito naman. Banat kay diretso na to kay Lisa. O, kay Lisa Baki. Ito. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga, madami pang iba, kagutuman. Pero kayo po ang problema ni Martin. Ako ang problema ng kabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM, ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, 'di ba? Tingnan mo. Hindi lang si BBM, si Lisa Marcos, Sandro Marcos, Martin Romualdez ang namroblema kay Inday Sara. Pati itong mga Dilawan, mga Pinklawan. Itong Malitagang, namroblema talaga kay Inday Sara eh. Paano nila pabagsakin si Inday Sara? Hindi mapabagsak-bagsak eh. Wala, tumatayo yung ali. No, matibay yung pundasyon kasi ni Tatay Digong. Kaya hindi pwedeng pabayaan si Inday Sara. Kaya tayong mga Pilipino, no, na nagmamahal kay Tatay Digong, nagsakripisyo si Tatay Digong sa dahig, hindi po pwede na si Inday Sara pabayaan natin dahil si Inday Sara ang magtatanggol, no? Para sa bayan at para kay Tatay Digong. Tuloy dayo. Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ang daming, ito ang listahan ng problema ng bayan. Correct, ang dami. Hindi po ba nakabag si BBM nung bumulong? Ang problema ng bayan, day, alam mo day kung sino? Si Bungit. Si Lisa. Mga Marcoses, si Romualdez, Malitabag. Yan, Malitagang. Yan ang problema ng bayan. Tuloy dayo. I'll take care of you narinig nung asawa. Nagselos. Oh, di ba? Kasi yung sumunod na, iba na eh. Tuturuan na siya kung paano magsinungaling. Turuan lang siya. Tuturuan ka namin. Hindi ko alam kung anong ituturo at sino si namin. Sino sila. Baka tuturuan day Hindi ko mangurakot naintindihan day. yun na part. Pero naintindihan ko yung mag-ingat ka. Kasi pag sinabihan ka ng tao na mag-ingat ka, hindi yung ingat, bye-bye, ingat, hindi ganun eh. Mag-ingat ka. So pag sinabing ganun, ibig sabihin, may alam siya. Nakikinig lang ako sa bulong niya. Kung makikita niyo yan sa footage, nakikinig lang ako sa bulong niya. Hindi ko nga alam bakit nagbubulong eh. Nagpopolbos kasi day. Kaya nagbubulong. Maganda kasi si Inday Sara. Siyempre, tingnan mo si Day Junior pa. Kamukha ni Mang Kanor. Alam mo naman si Mang Kanor. Tsaka si Father Flavi. Ganyan ang ganyan. Ay, magsaysay award. Manyakol. Kaya Day, nagbubulong. Kunyari lang nagbubulong, Day. Minsan nga, Day, kumakaway mag-isa, Day, sa hangin eh. Wala namang kinakaway. At saka walang kumakaway. Resulta ng pulburon. Tuloy dayo. May timeline nga yun eh. Yung una, di ba, take care. Tapos, na-outside ako lang po siya. Kaya sila nag-meeting ni ma'am sa, kumain sa Davao. Tapos doon na siya, mag-ingat ka. Tuturuan kami. Mag-ingat siya sa asawa. Ano ba yung Mag-ingat ka kay Lisa. Si Jelly si Lisa sa'yo, Day. Ganda mo kasi, Day. Si Lisa, baking-baki. Ayan talaga. yung ibang mga instances na binubulungan kanya na hindi mo naiintindihan? Yung,
kung maalala nyo, nagpa-interview yung asawa niya Lisa. sa isang Kay ano media yan? person. Kay Tunying. Pa-interview. Gitunying. Doon, tinreten niya ako, di ba? Mhm. She crossed the line. I don't like her. Bad shot. Oh, bad shot siya. Bad shot siya. Ano pa yung sinabi niya? Isang tawag lang yan sa Romania. Mhm. Oh, parang may ganun siya. Yung mga ano niya. Tapos ako, parang nagulat ako noon. Sabi ko, bakit ito siya nakikialam sa trabaho? Mhm. Trabaho ko. Ito pa yung before ako nag-resign, ha. Tapos nagkita kami ni BBM noon. Graduation ng PNPA sa Cavite. Ito na naman siya. Bumulong na naman siya ng hindi mo maintindihan. Sa PNP, nakita ko yung Day, yung meron nga akong video nun, aglagkit-lagkit ang tingin sa'yo, Day. Alala nyo mga kabisdak, no? Pinipli natin yan doon sa Cavite, PNP, na ang lagkit ng tingin na makatingin si Day yun, alam mo, ubara na si Day Sara, eh. I-awards ka talaga. Kaya si Jelly si Lisa Baki, eh. Yeah, Parang si SpongeBob pala yan. Sabi ko, narinig ko, galit eh. Ito na yung pangatlong bulong. Yes, ito na yung pangatlong bulong. Kasi 2024 na ito. 2020. Sabi ni Inday, hindi maintindihan yung bulong. Hindi pala si SpongeBob, si Mr. Bean. Mr. Bean ka na, bebem! Talay na yun. 24 ito, April or May. Hindi nyo ba naisip na pinagpaplanuhan kayo ng asawa? Yan Galit na galit talaga. sa inyo yung asawa? Si Lisa talaga Nilang nagplano lahat. yan. Alam ko naman na galit yung asawa sa akin eh. Kasi noong hindi pa niya ako kilala, nag-miss-send yan sa akin. Narong send. Ang asawa Ito na. niya. Hindi kami magkakilala, ha? Isang beses, birthday ni BBM, September si BBM, di ba, no? Isang beses, matagal na ito, hindi kami magkaibigan, hindi kami magkakilala. Narong send. Bigla yan ng message sa akin na, hi, this is Lisa, and Bongbong's birthday is coming up in September, ganyan, may I request a video from you? It would really cheer him up, ganyan. Sabi ko, naisip ko, Baka nagsintumini, Day. naisip ko pa, okay, sige, BBM, Marcos, o sige, nagpadala ako ng happy birthday message. September yon. Come mga January, siguro nandun na yung pangalan ko sa, mga January, siguro 2021. Kung tama ako ha, January 21, nandun na siguro yung number ko. Siguro, madaling araw eh, 2:00 ng madaling araw. Nag-send. Tapos, biglang feel na feel. Tapos merong link siya na pinadala sa YouTube. So binasa ko. Sabi ko, 2:00 ng madaling araw, Lisa Marcos, feel na feel. Tapos may YouTube link. Oo. So sabi ko, hack ba ito? O lasing ba ito? Sa isip ko, baka lasing to kasi 2:00 ng madaling araw eh. Diba? So, inopen ko. Pag-open ko nung link, speech ko. Nagsispeech ako sa Tapang at Malasakit. Nung Lunching. taon na nanalo si PRD, tapos binuo namin yung Tapang at Malasakit. Speech ko yon doon sa BGC, sa Marquee Events Hall. Sa Taguig. Tapos, hindi ko siya sinagot. Kasi alam kong miss-send siya. Di ba? Kasi hindi naman tayo magkaibigan eh. Hindi tayo magkakilala. Tapos sabihin mo, feel na feel. Tapos link. Sabi ko, Galit ito. itong na ito, so hindi ko na pinansin. Okay. Ako, naipi-play rin po natin dito sa mga nakasunod sa atin, no, sa Bistak Pilipinas. Naalala po ninyo, yung talumpati ni Vice President Inday Sara, pinipli natin dito. Do yung statement niya sa BGC, sa Tapang at Malasakit, yung lunching. Siguro sabi ni Lisa, feel na feel, parang feel na feel ni Inday Sara na siya ay magiging presidente. Parang ganun ba? Feeling ni Inday Sara, presidente siya? Or talagang nagsilos lang si Baki kay Inday Sara dahil napakaganda ni Inday Sara that time. Later on,
Pag may time tayo, ipipli natin yung video. Merong statement si Inday Sara doon. Ang ganda ni Inday yun. Nakapula si Inday Sara. Sabi ni Inday Sara, pag kalaban kita, kalaban na kita for life. Yun yung isa sa mga sinasabi ni Inday Sara. Hindi kita mapapatawad. Kailanman magiging kalaban na kita. Baka siguro yun. Feeling siguro ni Lisa, nagmayabang si Vice President Inday Sara that time. Pero wala. Nainggit talaga sa kagandahan ni Vice President Inday Sara itong si Lisa Baki. At sumangit kasi. Ayan, umiyak. Tuloy lang natin kaunti. Tuloy lang, Inday Sara. Konti lang. Kay Lisa. Tapos, mga 1-2 days after, chinek ko yung kanyang message. Dinilit. Dinilit niya. Dalawa. So, sabi ko, tama nga. Ano ito? Missent. Wala siguro sa tamang pag-iisip na. So, nakamisent. Oo. So, sabi ko, tama nga. So, skin-recap ko yun. Wala sa tamang pag-iisip. Baka dahil tugparay. Bumaba yung amats dahil sa pulburon. Kaya narungsin sa'yo. Yung binabanatan pa niya, yun ba yung nasindan niya? Hay, bake! Tuloy na yun. Ayan. Pinapakita ko yun sa mga kaibigan ko. Tingnan nyo. Nagalit sa akin to. Huli kayo ngayon. Ganyan. So, alam ko na yun. Alam ko na yun na hindi niya ako gusto. Kahit nung kampanya man, lahat naman ng malapit sa circle nila. Kasi unity may, diba? So, pag nagkukwento sa akin, sabi niya, uy, tinatrash talk ka nung asawa. Aha. Sabi ko, oo nga eh. Sabi ko, pero wala naman silang ikaka-insecure sa akin eh. Tumakbo na nga akong vice president eh. Tumutulong na nga ako sa bayan, sa kanila. Grabe. Alam niyo po ba, ano ko yan eh, alam ko yan, I think mga January, no? January 2022. Akala ko nga mabubuwag yung yung unit team that time eh. Kasi si Baki talaga umiiksi na. Ayaw talaga kay Inday Sara. Naalala niyo po yung nangangampanya si Inday Sara at Pastor Gibuloy? Mahalin natin ang Pilipinas. Hindi kasama si BBM doon. Si Inday Sara lang at saka si Pastor Gibuloy. Inikot nilang Pilipinas. Sayang talaga yun. Akala ko mabuwag na eh. Sayang, no? Aso nga lang talaga itong siyempre unit team, no. Akala ni Inday Sara hindi bangag si BBM pero sobrang bangag pala. No? At alam natin na si Lisa noon pa yan ayaw kay Inday. 'Di ba meron yang usap-usapan na ang Vice President ni Lisa Marcos ay si Tito Soto. Kay Tito Soto. Kasi si Lisa Marcos at saka yung asawa ni Tito Soto magkamag-anak yan. Kasi nga, ang sabi nga ni Lisa that time, pag si Inday Sara maging presidente man talaga yan, maging vice-presidente ni Bongit, ay magiging banta kay Bongit yan. At si Bongit ay sisipain at si Inday Sara maging presidente. Yun yung nasa isip ni Lisa. Napakasama nga ng isip eh. Pero pag tiningnan mo, tinulungan ni Inday Sara itong hinayupak na Bongit. O ayan, iyak tuloy. Okay, ito lalo pang iiyak dito si Lisa Baki. Maliwanag tayo ha. Ang tinuturo ni Vice President Inday Sara na mastermind sa impeachment wala nang iba, si BBM at si Martin Romualdez. At ginamit niyang kasangkapan itong Makabayan Black, mga makakaliwang grupo. Ay ito lalo pang iiyak dito si Lisa Baki. Nagulat ako. Alam mo yung mukha ni BBM? Ganyan na ganyan pala talaga ang mukha niya. Alam mo, Nyor, malapit ka na talaga kunin ni Satanas. Nagpalabas siya ngayon ng bagong video, no? At patungkol sa mga OFW. Pero grabe, magugulat ka. Yung mukha ni BBM, kulang na lang kunin ni Satanas. Isus ko, malapit na talaga to. No? Ang wish ni Cara David. Kaya no? Huy, ano ba nangyayari sa'yo, Nyor? Ang ginawa ni Lisa sa'yo. Tingnan niyo, bubunistang tanganista, oh. Anak ng kagwang, oh. Swangit na swangit. Mr. Bina, oh. Panay bulong ka kasi, eh. Tawag si Boy Bulong.
Pakinggan natin si Boy Bulong, Mr. Ben. Mga kababayan, ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kapag may kaguluhan sa rehiyong iyon, gumagalaw ang presyo ng langis, gumagalaw ang presyo ng kuryente, gumagalaw ang presyo ng lahat ng bilihin. Dahil sa kaguluhang ito, naapektuhan ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng langis sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang Hala, si BBM ba yan? Teka lang. Baka AI to ha. daanan ng langis sa buong mundo. Kapag nagkaroon Ay ano? Si BBM ba yan? Singot pa. Ayan na, problemado na daw siya sa Strait of Hormuz. Pinasarado na po kasi yung langis tataas. Anak ka ng kamuti ka. Wala kang kwenta, malapit ka na kunin ni Satanas. O ayan, nakarma ng animal, oh. Ano? Uy, pakainin nyo yan. Tsaka clear ha, yung medical bulletin ni Bongit, ilabas nyo yan. Naku, baka di abutin yan bukas. Presidente si Inday yan. Yun na, tuloy natin si Bongit. ng problema sa daanang ito, Uy, naapektuhan ang supply ng langis at tumataas ang presyo nito sa buong mundo. oo. Hindi lamang dito sa Pilipinas. Alam Sa namin. susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng 748 pesos kada litro. Yawards ka? 748 ang taas ng gasolina kada litro? Anak ka ng kagwang, huwag kang pumayag. Buwang ka. Mag-resign ka na lang. Kung nakipagkaibigan ka sa China, di ba yung China? Ang China lang yung pinayagan dumaan sa Strait of Hormuz. O kung nagiging kaibigan natin yung China at hindi ka nakipagkaibigan sa Amerika, nagiging neutral kang swangit ka, hindi tayo apektado. Kukuha tayo ng langis sa China. O ngayon, hindi tayo makakuha dahil inaway-away man China, ubo, utak gamitin mo. Huwag yung pangamong nalalaka. O ano ngayon? Di ba nyar? Anak ka ng kagwang ka. Mantakin mo yung 7, mga 8 piso. Hindi na yung bababa. Taas ng pataas na. Kahit wala ng digmaan, pataas ng pataas. Anak ng kagwang walang kwentang presidente to. Diesel ng 17.28 pesos at kerosene ng 32.35 na Anak ng kagwang 17 ang diesel, kerosene 32. Kakain pa tayo. Sus, grabe naman, sobrang taas ng diesel, 17 pesos. Grabe nyor. Huwag ka nang magpangulo, panggulo ka. Lakang kwenta. Anong gagawin nating solusyon dito? Sus ko, Ginoo. Sapat na talaga yan. Mga komunistang taganista, oh! Amo nyo, poon nyo, nahagnas na! Anong gagawin natin yan? Kutangin nagigabaan. piso. Malinaw sa atin ang tanong ng maraming Pilipino ngayon, ano ang gagawin ng pamahalaan? ano nga? Naghahanda na po tayo. Una, Uy, handa na daw. nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa Excise tax. Excise tax daw. Nadalog ka sa Kongreso para sa excise tax. Baka excise tax. Hindi niya mabanggit yung tax kasi nga may utang nga siyang tax. 23 at 203 billion state tax. Hindi excise tax. Anak na ng kamote, oh. Buloy na, nangiwi pa, oh. sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa 80 US dollars kada barrel. Ikalawa, kinakausap na natin ang Kongreso upang amyendahan ang Biofuels Act of 2006 upang magamit natin ang mas murang bioethanol para sa pagbababa ng presyo ng gasolina. Ikatlo, ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan Wala na, at ang mga kangiwi-ngiwi lokal na. na pamahalaan upang matiyak
na makarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Kasabay nito, patuloy May pera, lalabas na naman, subsidy daw. Para makarating daw sa nangangailangan. Baka mabilis na makarating sa bulsa ng mga buhaya yan sa Malitagang. Naku, paldo na naman tong Malitagang nito. Bilyon-bilyon na naman tong makulimbat ng mga animal. Wala, meron trust issue yung gobyernong ito. Di kami nagtitiwala sa iyo, bungit. Pati yan sa Malitagang. Automatic yung pera na ilalabas nyo ay mapupunta rin sa mga grupo ninyong mafia, anak ng kamote. na minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan upang matiyak na walang mananamantala sa sitwasyon na ito. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante at mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding Wag nyo naman sanang samantalahan. Baka wag nyo sanang samantalahin. Bakit samantalahan? Huwag nyo naman sanang samantalahan. Baka samantalahin. Kaya hindi naniniwala mga negosyante sa'yo. Mali-mali yung salita mo eh. Babasa ka lang, mangiwi ka pa. Huwag nyo naman sana samantalahin. Kasi pag sinasabi mo samantalahan, nasamantalahan. Tapos na sinamantalahin. Nating animal na to. Wala na si Dayon niya. Mukhang kinukuha na talaga to ni Satanas dahan-dahan. Kunin nyo na yan. Anak ng kamote, problema yan sa bayan. Iyan ang problema ng Pilipinas. Yung Pangulong ito, weak leader, walang kwenta. Tinutolerate yung korupsyon sa ating bansa. Anak niya nangungurakot, pinsan niya nangungurakot, bayaw niya nangungurakot, sawa niya nangungurakot. Utang ina. Lahat nangungurakot, anong asahan natin? May ginagawa kaya to? Yung mga na-repatriate na mga OFW, hindi pala yan effort ng gobyernong bangag. Hindi pala gastos ng gobyerno. Gastos pala yan ng ibang bansa, anak ng kamote. Pero ito, Nyor, parang awa nyo na. Ang hiling namin sa'yo, manguyot ka na. Mag-resign ka na, hindi mo na kaya. Tingnan mong katawan mo, naaagnas na. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat
vlog mo may pag-asa.